Hello mga ka-senior, today paalis na tayo dito sa Puerto Princesa and we're visiting the municipality of Quezon, Palawan, Same South. Quezon is the place where saan natakpuan ng ang Tabon Cave or Tabon Man, and we're very excited to visit those area. Pati yung museum, and then nabalita ko ang Quezon daw marami ding waterfalls at saka remote islands na pwede natin pasyalan. So tara na, pasyal na tayo sa sa Quezon, Palawan. Let's go! Departing from Puerto Princesa dito sa ating The Dome Hotel, and now we're proceeding to Quezon, Palawan sa South. Rebat Kape at Rio dito sa Quezon. Sir Joseph. Hello! Ma'am Grace from the NPO. Hello!
Cafe Atrium. Cafe Atrium. Lunch na kagad. Grabe, may seafood kagad. Seafood salad. Complex. Pasok na tayo. Cabon Cave Complex, Lupuon Point. West Philippine Sea. Inside the Cabon Cave Complex and Museum. Just to give you an overview of what the National Museum of the Philippines is. So, ang pambasa mo sa iyo ng Pilipinas ay isang organisasyon na na-found pa noong 1887 under the Royal Decree at nung panahon pa ng colonization ng mga Espanyol. So, ang unang pangalan niya ay Museo Biblioteca de Filipinas. And then sa paglaon, na-create si National Museum of the Philippines under the National Museum Act noong 1998 na isa siyang autonomous trust ng government na may kinalaman sa pagpreserba at pag-aaral ng ating kultura. At mas lalo pa itong pinalakas ng National Museum Act of the Philippines 2019. Kaya ngayon, mas dumami yung mga regional component museum sa Pilipinas, kagaya nito ang Cabon Cave Complex and Lupuon Point. But then, ang Cabon Cave Complex and Lupuon Point po, nag-start siya noong 1962 pa. Paano? So, isang Amerikanong anthropologist, si Dr. Robert Fox, siya ay head din ng Anthropology Division ng National Museum of the Philippines. Noong 1950s, una niyang inaaral yung mga tagbanwa dito sa Palawan. So, nakapag-publish siya ng libro niya rin, nakapag-release siya ng libro noon. Then, eventually, sa early 1960s, yung mga Palakwan naman, so dito sa Southern Palawan, yung indigenous people ay yung mga Palakwan. So yun naman yung nagkaroon siya ng contact. Tapos, nagdala siya dito sa complex at yung first cave na makikita po ninyo, yung tinuturo ko na yan, yan po yung unang kuwebang nadatnan niya. And then when he came there,
nasabi niya sa sarili niya na I hit a jackpot. Bakit? Baka pumasok sa isip natin dito. He hit a jackpot because as an anthropologist, na katagpo siya doon ng mga bangak at may mga buto sa loob. So from 1962 at nagpatuloy hanggang 1972, pinagpatuloy yung pag-aaral at pagbuhukay. Kaya nung 1972 rin, naideklara itong area, the Tabon Cave Complex and Lipun Point, as a site museum reservation under the Presidential Proclamation 996 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Then, in the past decades, mararating natin itong complex sa pamamagitan ng pagbabangka. Dati meron tayo tinatawag ng National Museum Palawan Field Station sa bayan, na ngayon ay tinatawag namin Station 1. Siya ay nagsisilbing repository ng mga collections and artifacts collected in 1960s and 1970s. Magbabangka hanggang mararating yung first cave. Pag masama ang panahon, hindi makakarating. But with the construction of the road na dinaanan niyo po ngayon, eto, nandito po tayo ngayon sa place kung saan nangyari yung 50,000 prehistory ng bansang Pilipinas. So, to give you insight then of what you could have during your visit here, meron po tayong 4. Ano po yung una? Yung museum galleries po natin. So, 4 po yan. Yung una ay nagbibigay sa atin ng insight kung ano yung makikita natin sa mga succeeding galleries. Siya yung Introductory Gallery, Palawan, a Cradle of Heritage. Naka-display po dyan yung ating Manunggul Jar. Replica po yun. Nasa National Museum Central Office ang ating original. Ang Tabon Skull Cap, pati po yung introduction for the lives of our indigenous people and the natural history ng Palawan. Sa ikalawang gallery, makikita po natin doon yung pinagsama-samang pag-aaral doon sa Trinity ng natural history. Trinity why? Magkakasama po doon si geology. It will tell you the story kung paano nabuo yung Palawan and bakit special yung Palawan when in terms of geological landscape at bakit mas stable siya at less yung earthquake felt dito sa aming probinsya. Then, botany. Dahil si geology nagdikta kung anong halaman yung tutubo, nandyan rin po yung mga endemic na halaman natin. Then, yung last is zoology. Dahil sa kung ano yung tumubong halaman dito, yun yung nagdikta kung anong magta-thrive na mga hayop. Sa ikatlong gallery natin, nandyan po yung ethnology, Bituon, kung saan naka-showcase yung life of our Tagbanwa people, the Batak, the Taot Bato. Then the last one ay yung stories of origins, yung story ng pagkakadiscover ng Tabon Cave, pati yung mga archaeological finds na naka-display po doon. Second, pwede po natin bisitahin yung Tawa-Tawa Beach. Pwede pong maligo dyan, pero yung paliligo is at your own risk. Dahil this is a site museum reservation, we should take our visit cautiously. The third one is yung ating Tawa-Tawa Boardwalk, the longest boardwalk in Palawan. May sukat siyang 1.03 km. Sa paglakad natin dyan, mas magandang may payong. Then, wag lang po tayong sumandal dun sa mga abaka kasi baka mahulog po kayo. Baka mapugto. Then, nasa bahura na kayo pag mulat ninyo. Then, pag may nakita tayong wildlife, unggoy, bayawak, pakiusap po natin na wag pong bigyan ng pagkain. Wag po tayong maawa kasi yung iba naaawa kaya binibigyan ng pagkain. Bakit? Kasi ma-alter yung natural way of living nila. Then, yung Tabon Kids Tour po natin, inaabot po yan ng nasa around 2 hours. Open po yung siyam na kuweba for public visit. Pero meron po tayong more than 200 plus caves dito sa complex. So yun po, just to supplement kung ano po yung mga nabanggit ko, I will play a orientation video. Tabon Cave Complex at Lipun Point. Ang lugar nito ay dineklarang Site Museum Association noong April 11, 1970 at nasunod sa Proclamation Number 996. Ayon sa batas, ang pambansang museo ng Pilipinas ay naatasa sa pangalaga at pag-isamba nito sa kasalukuyan at sa mga susunod pang mga henerasyon. Sa inyong pagbisita, mayroong 4 na kapanamatagig na atraksyon at maaaring dito kasi. Una, ang museum galleries na may iba't iba at natatanging ekspresyon. Ang unang gallery ay ang Palawan, the Cradle of Heritage, na nagbibigay impormasyon tungkol sa tatlong susunod na mga galleries. At dito ay ang Natural History Gallery, Surviving Heritage, the Tabon Cave Complex
Archaeology Gallery, stories of origin, the archaeology of Tower Caves, and the meaning of our heritage. Bago pumasok sa aming mga museum galleries, pakiligay ng inyong mga daladadang kagabitan sa aming check room, tulad ng mga sombrero at payo, mga pagbilan at material pansinin, magpapapa, higit sa 50 by 50 cm ang laki, mga bag, higit sa 23 by 45 cm ang laki, mga tripod at monopod. Kaya din, maglalong sulit ang mga sumusunod na ipinagbabawal sa loob ng pakulan ng Tagumpay Complex. Mga alalahan, mga halaman at organikong materyales, pagkain at inulit na kalasin, mga nakabalot na pakete at regalo, magiging paninigarilyo, pag-ring, pagtakbo, flash photography, at paghawak sa mga displays. Ang commercial photography at professional videography ay nangangailangan ng pag-aproba mula sa National Museum of the Philippines Central Office. Maaari mo pagdadala bilang mga mensahe sa inquiry at nationalmuseum.gov.ph. Tanging mga cellphone lamang ang pinapayagang gamitin para sa pagkuha ng mga larawan. Ngunit mangyaring pag-off ang flash. Ikalawa, maaari mong tugasin ang tawa-tawa boardwalk, ang pinakamahabang boardwalk sa Palawan na may habang 1.0 kilometers. Sa mga nagdaang dekada, ang mga bangka lamang ang paraan ng transportasyon patulong Tagumpay Caves. Ngunit dahil sa konstruksyon ng kasada mula ang luway papuntang Tawa-Tawa, mas pinadali na ang papunta rito. Sa pamamagitan din ng mga lahat, ay itong palalanghap ang samunang sarili ng hangin mula sa West Philippines at masisilayan mo ang pahakahanga at magkas na ganda ng lubuon ko at Dakota Period. Ikatlo, ang Tagumpay Caves 2. Sa 200 na kabilang pwede sa complex, siyam na pwede ang bukas para sa silo. Ang Nilang Cave, Tagumpay Cave, Diwata Cave, Ubang Cave, Madulul Cave, Sarang Cave, Sarang Fissure Cave, Tagyaw Cave, at Likalang Cave. Ang pagbupas sa caving tour ay kinakailangan ng abiso 3 araw bago ang inyong target na pagbisita. At dahil ang caving tour ay isang extreme activity, hindi na rekomendad namin ikaw ay maghanda sa pisikal at mental na aspeto bago ang iyong pagbisita. Mas mainam din kung ikaw ay gusto ng pang-hiking na labit at sapato. Ika-4, ang Tawa-Tawa Beach at picnic area. Pagkatapos ng mahabang pagdalahan sa Tawa-Tawa Boardwalk at pagpalig sa Tagumpay Caves, maaari naman kayo at magbibigay sa lugar dito. Ang pagpipigil ay pinapayagan dito, ngunit ang pagluluto ay may pinag-pinag-bawal. Maaari lang mag-swimming sa beach. Subalit ito ay swim at your own risk, kaya kailangan mo magpapaiyak at magpabatyan habang ikaw ay narito at naliligo sa dagat. Para sa tayo makakatulungan at impormasyon, huwag magkatubiling magtanong sa kahit sinong staff na nasa paligid mo. Ngunit, magandang araw at maligayang pagdating sa National Museum of the Philippines Tagumpay Complex and Lipun Park. Walking daw, pupunta sa Tabon Cave. Hindi ko alam kung hanggang saan tayo makakarating. Ito yung complex nila. Tutubi? Tawag po para sa beach dito sa Rapis, Tawa-Tawa Beach. Tawa-Tawa Boardwalk. Going to the boardwalk. Gano'n kahaba ito? It's almost 1 kilometer. Almost 1 kilometer ang boardwalk. Yes po, yan sila na.
Dito tayo sa Boardwalk. Mga 1 kilometer daw to. Tawa-tawa Boardwalk. Nandito na tayo. Dati noon, nagbabangka ka pa papunta dito. Yung unang punta natin dito sa Quezon, Palawan. Ngayon, meron ng Boardwalk. May kalsada na papunta dito. Dati sa poblasyon ka pa magagaling. Yan yung cave, Tabon Cave. And this is the yung kuweba Part sa... po yan siya ng Sarang Complex. Isang kuweba. Okay. Sa likod ng bato na yan, may isang kuweba doon. Siya yung pinakamalaking kuweba dito sa complex. Mhm. Tagusan niya siya doon. Hmm. Pero sa baba niya, nandyan yung Diwata Cave. Diwata Cave. Ano yung papasukan doon? Yun na yung ano. Liang Cave. Saan nakuha yung mga buto? Halos lahat po ng kuweba na ginawang burial site. Okay. May mga buto Mhm. na nilagay doon sa mga jars. As secondary burial jars. Mhm. So yan, burial jar din yung first cave. Mhm. Yung Tabon Cave. Uy, ilan ang kuweba dito sa... As for the record ni Sir about Angel Bautista no, ng publish is 218. Dami pala. More than 200 is. Any reason bakit tinatago nila sa mga kuweba nung araw? Mga namamatay. Ano po yan eh, part ng Austronesian culture. Mm. Yung pabubulukin muna yung mga bangkay. Mhm. Buto na lang siya. Lilinisan. Minsan, pinipintahan ng hematite. Yung parang pigments from iron oxide. Tapos siya ilalagay sa banga and ilalagak sa mga kuweba. So, lahat ng mga burial caves dito sa Pilipinas, halos ganun yung process. May mga similarity. Meron po, meron. Kasi ano nga siya, Austronesian practices na rin siya. Recently nakuha na yung Lozones sa Calao Cave. Ano bang story na? Sabi mas patanda daw yun dito. Opo, mas diyamak na mas matanda yun. 130,000 plus Okay. yung edad nun. Oo. But then, that is older species kaysa sa kay Tabonman. Si Tabonman ay kagaya natin. So yun, hindi ibang species siya.
We're now entering the first cave. Ayan po yung first, ano natin dati, Hmm. docking area. Oo. So yung the old boardwalk, kung wala pa ito. So you have to travel by boat. Tapos doon ang docking area. Pag low tide, pag low tide doon, pag high tide dito kasi kaya ng bangka. Pasok na tayo ng unang kuweba natin. Cave complex. Museum of the Philippines, Tabon Cave Complex, and Igloo Point. So ngayon po, before po tayo umakyat, meron po tayong short orientation regarding with the protocols and guidelines of the National Museum of the Philippines. So dito po, actually we have 218 caves dito po sa ating complex, but then 38 lang yung ginamit nila for the habitation, and we have 9 caves which are open to public, pero 8 lang yung pwedeng mapasok doon. So, yung isa, magkatabi lang sila. Nga lang, delikado siya pag pinasok po. So, pag-akit natin, mag-ingat po tayo dahil minsan baka may makasalubong tayong mga buhay ilang, halimbawa ahas. So, hindi naman common sighting yung ating mga venomous species dito, pero present po sila dito. Meron tayong Palawan spitting cobra, Palawan pit viper, yung mga non-venomous naman natin, meron po tayong rat snake, yun yung mga common. So, pag-akit natin, tingnan po natin yung dinadaanan natin. Kung may flashlight po tayo, mag-ilaw po tayo dahil ito yung bahay nila dito sa nakatira. So, lahat po nung papasukin natin so far, at least around 3 to 4 caves yung pwede po natin mapasok. Lahat po yun ay mga burial site. Pinagtirahan siya, and then makalipas ang panahon, ginawa na siyang burial site. So, ito po yung first cave natin, yung Liyang. Pag tumingin po kayo dito, makita niyo po yung side na yan. Ang tawag po dyan ay Pawikan Ledge. So meron po dyan nakuhang artifacts na ivory, Pawikan ivory. So yung ivory na yon inukit sa likod mismo ng shell ng pawikan at ginagamit nila sa pag-record ng mga kapatid natin pagbanwa. So kapag lumutang na siya, pwede na nila inumin yung rice wine. So believing na malalayo sila sa mga bad spirits. So, yun po yung naging part ng tradition nila. Pawikan Ledge, kasi pag nakatingin kayo dyan, mukha siyang gilid ng pawikan at nasa taas siya. Pag nandun kayo, mukha siyang balkonahe. Kaya Pawikan Ledge. So, ito si Liyang. Doon po magkakaroon ako ng konting discussion lang, brief history lang kung bakit siya tinawag na Liyang. Ready na po? May kasama po tayong nurse. Kasama ko po pala si Sir Carl, ang aming information officer 2. Si Sir Junie, ang ating nurse, at ako po, Don, isa sa museum guide po dito. Let's go po! What happened? The drive? Tignan natin kung saan ang pwede natin puntahan. Ang Liyang po ay salitang Tagbanwa, ang ibig sabihin ay resting place, or resting area. Dahil ito po ay ginawang pahingahan ng mga mangingisda ng Quezon kapag merong storm surge, kung may bagyo, dito sila humihinto at nagpapahinga. So kapag after nung bagyo, saka sila lalabas at dediretso sa laot. So dito po, meron tayong tinatawag na Lipuon Point, yung dulo ng boardwalk dito sa right side kapag doon po tayo nakaharap. Yun po yung dating daungan ng mga pumupunta at bumisita po dito sa atin.
So kaya siya tinawag na Lipuon Point kasi kapag galing po kayong port, makikita nyo yung literal na point no nung ating complex, at ang ibig sabihin naman ng lipuon ay to turn. So pag nag-turn to left side kayo, makita niyo na itong cars formation ng ating complex. Kaya siya tinawag na Lipuon Point. So ganun po dati yung ganun po yung proseso o yung paraan kung gusto niyo pong bumisita, sasakay ng bangka at hihinto po doon. Unlike ngayon, meron na tayong road access. So ito po si Liang. Ito po yung unang kuweba na na-discover ni Dr. Robert Fox. Kung familiar po kayo sa kanya, he is the father of Philippine anthropology at siya po ay empleyado ng National Museum. And nag-aaral po si Fox sa bayan ng Aborlan. Nadaanan niyo po yun, no? Puerto Princesa, Municipality of Aborlan. So doon siya nag-aaral ng ethnology ng Palawan, ng Tagbanwa. I mean, so yung inaaral niya ang kultura, tradisyon ng mga kapatid na katutubo nating Tagbanwa, at nagtanong-tanong siya kung possibly ba may mga sighting ng mga artifacts or itong tinatawag natin mga cultural materials dito sa South, at may nagturo sa kanya na isang katutubo na meron silang sighting, may mga kuweba dun sa South, sa Quezon. So nung pumunta si Fox, nung nagbangka sila, nakita niya dyan scattered yung mga basag-basag na jar. So doon pa lang sabi ni Fox, jackpot, kasi alam niya na ito yung magbabago sa history ng Pilipinas. And simula noon, year 1962, doon na po nagkaroon ng excavation. So ito yung inunan nila. So kasama niya National Museum of the Philippines, ang ating ibang national agencies, and the local government unit. So dito po may mga nahukay dito, mga secondary burial jar, pero basag-basag na. Kasi before, meron tayong mga tinatawag na cave looters. Ito yung mga nagnanakaw sa kuweba na thinking ang laman ng loob ng jar ay treasures. Pero syempre wala pa masyadong kaalaman noon pagdating sa arkeolohiya. At ano nga ba yung mga gamit ng mga jar? So hindi sila familiar. Kaya treasure hunting ang nauso. Yung naabutan ni Fox, mga basag-basag na po. So yung mga hukay na yan, ayan po, part yan ng excavation. And kahit makita nyo, yung madadaanan natin, yun din, naging part din siya ng excavation. So, yung mga black spot na yun, actually ito po ay makapal yung guano deposit. Yun po yung dumi ng panike at ginagamit siya as fertilizer. So, ito po yung first cave natin at meron tayong tinatawag na session number. Ito, Liang P13L. So, yun po, kapag nakita nyo po yan sa artifacts na nakadisplay sa ating gallery, ibig sabihin, dito siya. So, yun lang din. Mamaya po, i-share ko yung further information sa mga stone formation natin at iba pang part ng history ng ating reservation site. Doon na lang po sa tabon para siya ang nila sa pagkaangkad ng luto. Pero ngayon, ito yung Korean series. Ang napilihan. Sige po. Ito po, yung nakita niya na, nabanggit ko kanina si Pawigan Ledge. Ito po yung kapag pinasok nyo, ang diretsyo po na yan ay yung tinuro ko po doon kayo sa entrance, yung Pawigan Ledge. So, dyan po natagpuan yung Pawigan Ivory. So, sila Fox, hindi ito yung base doon sa mga informasyon. Right after ng excavation ng first cave natin, hindi pa ito yung una nilang dinaanan. Pero nakita na nila. So, duman sila sa likod kasi mas easy yung access kumpara dito sa Shimmy Right.
Sayang po. Baka kalahati. Bakit tayo sa Tabon Cave? Kita tabing dagat. Bakit pa? Medyo matarik. Ay, Umakat pa rin tato. Again, as usual, ang tinatanong natin, bakit natin ginagawa ito? Medyo matarik. Dahan-dahan lang. Slow but sure. Medyo malapit na tayo sa Tabon Cave. Kung saan na-discover ang Tabon Man. Ito na yung second cave. Museum pa. Tabon Point. Or yung kung paano natin i-identify kasi masyado ang alam natin Tabon Cave Complex, ito po yung buong reservation site natin, composed of 110 hectares yan ng cave series, cave networks, landmass, beach Sariling forest, mundo. mangrove forest. And pag sinabi po nating Tabon Caves, ito naman po yung 38 na kuweba na nabanggit ko kanina na ginamit or ginawang habitational area or site. So Tabon Cave, ito na po yun. Pinakamahalagang archaeological site dito sa atin sa preservation site natin. So ano pong meron? Bakit siya yung pinakamahalaga? Dito po natagpuan yung 47,000 years na fossilized bones. So ito yung tibia. So yun po, fossilized na siya at sa history ng Pilipinas, ito yung may pinakamatandang buto na under ng classification ng Homo sapiens sapiens or modern human. So yung napuntahan niyo po sa Cagayan Valley, yun naman po ang pinakamatanda rin pero siya po ay nasa linya ng Homo erectus, ibig sabihin hindi pa siya modern human. Pero siya yung pinakamatanda when it comes to dating of bones or yung fossilized bones kasi 134,000 years before present yung edad niya, while ito sa atin, yung ating modern human ay 47 to 50,000 years old before present. So tatlo pa yung natagpuan ng pinakamatatanda, yung mandible and skull cap. Si skull cap naman 60,500. So dito po siya nakita sa area na yan. Then dito po, ito po yung ginamit nila. Ito yung area na merong ebidensya kung saan ay pinagtirhan nila. So may tinatawag po tayong movement of migration. So before nun, wala pa tayong mga political boundaries, no? Ito yung mga kauna-unang tao na tumira dito sa atin sa Pilipinas. So maswerte at merong natirang ebidensya na nagpapatunay na bago pa man magkaroon ng migration, bago pa man magkaroon ng colonization, may mga tao nang naninirahan sa Pilipinas during last Ice Age Maxima. So ito yung simula na ng pagkatunaw ng yelo. Sila po ay parte ng Paleolithic Age or Stone Age. So nung time nila, wala pang sistema, wala pang political boundaries, wala pang akin to, amin yan, territory namin to, yun. Wala silang ganon. So ang instinct nila ay to survive. So yun lang yung nasa isip nila na maghahanap sila ng isang lugar kung saan makaka-thrive yung kanilang grupo para makasurvive. So dito yung napili nila. So mapapansin nyo, dito sa Quezon, hindi ganun katataas yung kabundukan. So mas madali yung access. But before, napakalawak ng landmass natin, spanning around 30 kilometers. Kung nakita nyo si Danau na yan, definitely bundok pa yan. So simula yung dagat na yung nakita nyo, malawak pa yun na landmass. So sagana sila sa resources. And dito po may nakita rin na tagpuan din na carbon, isa sa patunay na na-explore or natuklasan nila yung apoy gawa po nung friction na na-create during sa pagkikiskis ng bato
para gamitin nila as a stone tools. So, accidental na na-discover nila. So, dyan po sa parte na yan. So, nag-start yung excavation year 1962 po. Then, year 1972, na iproklama na ang, under the Presidential Proclamation 996, na ang National Museum of the Philippines ang siya ng mga ngalaga ng Tabon Cave Complex and Lipuon Point. So, hindi na po siya under ng local government unit natin. No? Definitely, wala rin kakayanan ng ating local government dahil wala namang mga archaeologists doon, wala namang mga researcher. More on admin matter. So, mas maganda na napunta kay National Museum. Itong platform ni Fox, yan po ay dekada na ang tanda. Year 1962, din siya ginawa. No? Parte nung pag-collect ng artifacts niya nilalagay bago siya nilalagyan ng accession number. So dito po, meron tayo tinatawag na datum. Ito siya. Ito yung measurement na ginagamit nila kung gaano kalalim na yung napaghukayan. Kung mapapansin niyo yung iba, almost ano na siya, nasa ilalim na. Ilang sentimetro na lang yung natitira. And ito rin yung baseline natin pagdating doon sa landmass na meron tayo dito. So, gano'n siya kataas yung landmass natin. Mataas siya. Pero, not technically na pantay. So, parang medyo ano siya, may pa-slide, may pailalim. So, para ito yung highest point. At imagine kung yan yung highest point, ibig sabihin before, yung kuweba, ayun lang. Yung tuktok lang. Hindi siya ito yung literal. So, ano siya? Rock shelter. Hindi siya yung actual na nakita natin ngayon ng malawak na. So before, tama lang talaga siya na pagpahingahan. Nakita niyo po yung green na part na yan. Yan din yung elevation natin. No? Ito, yan. Ito, yung pinakadulo ng datum point natin. Kapag pinantay niyo yan, hanggang doon yan, may marker po tayo doon. So, yun yung kapantay niya. Kaya, hindi ito yung nakita niyong kuweba, hindi ito yung pinagtitirahan, hindi yan yung space na pinagtirahan nila dati. Mas maliit. Yun po, Tabon. Bakit Tabon nga yung pinangalan? Bakit siya yung ginamit? Dahil po, during the excavation, may mga species po tayo na tinatawag na Philippine Megapodus. Ito yung uri ng ibon dito sa atin, so native yung classification niya naman. Naghuhukay siya sa mga archaeological site. For example, ito, dahil meron tong direct sunlight, yun yung paborito nila. Gawa nung, etong mga ibon na to, ang paborito nila ay yung merong init at dahil yun lang yung magiging parte ng pag-incubate. No, dahil hindi naman nila nililimliman. Unlike ng mga manok, nililimliman nila. Pero ito, naghuhukay sila at the same time, sa paghuhukay nila, nasasama yung mga artifacts na napaka-importante sa mga archaeologists. So, napaka-importante na kung saang layer ng lupa natagpuan, dapat doon lang siya talaga natagpuan. Since wala naman pa kayong ibon doon, siya ay maghuhukay at mangingitlog, kaya nabansagan siyang peste during the excavation. So, ang ginagawa niya, after niya maghukay sa isang site, mangingitlog siya at tatabunan niya yung itlog niya. Kaya, Tagalog term lang din yung tabon. Tabunan. Kaya, Tabon Bird, Tabon Cave Complex. From there, nagkaroon na rin tayo ng naming ng ating mga bones na Tabon Man. So, yun po. Sa ating namang geological landscape, meron tayo itong stalactites, yung nasa ceiling, and stalagmites. Dito meron iilan. Eto. So, hindi na active yung formation nila sa kuweba na to, gawa nung wala nang nagsisweep na tubig. Pero the moment na may mag-sweep, may tumagas sa tubig, continuous na naman yung process. But it takes around 100 years. Yung 0.15 cm, 100 taon bago siya mabuo. Kaya pag nasa malapit tayo na area ng mga mga stone formation natin na kaya lang natin abutin at nakita natin na may pumapatak, huwag pa natin hawakan. Kasi magkakaroon ng interruption dun sa development and process ng formation ng ating mga speleothems or yung mga rock formation natin under the caves. So imagine yung 0.15, baka patay na tayo nito, ito mabubuo pa lang. Imagine yung lifespan ng tao ngayon, maswerte ka na kapag pumatong ka sa 60, 70. Pero yun 100 years para sa 15 centimetro. Tapos sa hawakan natin, kaya bawal po.
Yung maganda raw ng way po Oh, mga shell, oh. Mga shell. So, mini nakasubmerge siya talaga sa tabi sa dagat. Fossilized shell. Grabe. Pieces, fragments. We're very fortunate to finally see the cave, the same place where the Tabon man came from. So, ito yung pinakamatandang lugar sa Pilipinas kung saan masasabi natin ng unang Pilipino ay nagpinanganak, nagstay at tumira. And we're very happy that this complex is being protected or being preserved by the National Museum of the Philippines. Balik ulit tayo doon sa may museum na. At lalakad ulit tayo ng mga 1 kilometer. Ewan ko ano nangyayari doon. Pabalik na tayo. Ano yun? Medyo malayo pa siguro, kalahati na tayo.
So finally done going through the 4 galleries of the National Museum Complex dito sa Tabon Cave. Very happy that we were finally able to see them. At ngayon naniniwala ko kung gaano katanda ang mga Pilipino dahil sa mga nakita natin dito. So kung may time kayo, do visit these caves. At saka itong museum na to. Libre naman siya, bukas naman siya. So tayo sasakay ng bangka papunta sa waterfalls. 15 minutes daw. Tingnan natin. Okay. Sasakay tayo ng bangka papunta sa waterfalls. Ito yung bangka natin. Medyo madulas ha. Punta sa glamping. Mga 5 minutes daw eh. At 15. Tayo na tayo, kumakain tayo tinapay. Salamat sa... Ay, may tinapay ako binili. Andyan. Ang layo na nilakad natin, nagutom ako. Oh, more than 3 kilometers. More than 3. 6,000 steps. Ito, paalis na tayo. Papunta tayo sa waterfalls. Josh, nabay oh. Sige na. mag-camp dito. Ang ganda noon. Campsite siya. Pwede pala magstay dito.
na palang store dito. Ito. With a view like this, sobrang ganda naman. Grabe. Sa Tumarbang Falls, grabe ang ganda. Diba? Yung view mo habang nagkakape ka. The best! Itong this is like yung nagkakape ka sa may tabi ng napakagandang Tumarbong Waterfalls dito sa may Quezon, Palawan. Ay nako, thank you TPB Ang ganda na pinagdalhan niyo sa amin after namin bisitahin ang Tabon Cave Complex. Now nagkakape naman tayo dito sa Tumarbong Falls. Bye bye Waterfalls! See you again soon! Pabalik na tayo. Aray, ba't parang bugaw? For our lighting, hinihintay na lang natin ang ating room assignments. Dito yan. Oh, sige lang. Ah, Laki naman fish niyan. thank you for... Ay, ganda. Okay, picture ko. I love the rice. Kakaiba yung order natin. Talagang buti. Ito naman, ito no? Talagang kulay asul na kanan. Ay, may ano siya yung ano yun? Yung... Panik na sila sa lechon. Yan, no? Yes. Yung crispy. Ito yung mapagpaganggap na healthy. Ayan, no? Oo, ayan po. Yung nag-iisang babaeng yan. Uy! Akala mo health. May pa-yoga-yoga. May Uy, pa-diet hindi ako diet. nagpapanggap. I just Pag-vegan-vegan. balance it. That's what you call ano. O, di ba nakapagagawang ka pa sa taba? Uy, Here at Paru-Parong Bughaw. Laging ano, blue rice. This is where we're staying in Quezon, Palawan. This is Paru-Parong Bughaw. Napaka-chill na place. Good morning, Quezon, Palawan. Nandito tayo sa Paru-Parong Bughaw. So, we're ready for our island hopping tour dito sa Quezon, Palawan. Pupunta daw sa 3 or 4 island. Excited na ako. 7 o'clock and we're going on an island hopping tour of Quezon. Lalaki yung mga isla yung pupuntahan natin. 124 kilometers away from Puerto Princesa. Dito yata tayo kakaliwa. Diba? Yan. Kaya kaya tayo kakaliwa. Mukhang dyan yan. Dito kaya tayo? Ito na ba yan? Dito tayo mag-start na ating island hopping. Okay. Ayun yung mga isla na yata. Nakakain din po ako. Bumili ito. Oo. Nagpabili ako.
Silik, however, it's not accessible dahil sa alon. So, just to be safe, may sandbar at may sinasabi si Sir Kuya Robert. Kuya Robert po ang ating Sa Dasir po talaga, parang positive po talaga ngayon. Kaya sa Mansaluyan na po tayo. Bukan natin doon. Pagkatapos po noon, Tubol Island. Pagkatapos ng Tubol Island. Tapos kung ano po, punta tayo sa Sandbar. Okay. So, Sandbar tayo, Tubol Island. ang target namin makabalik bago mag-alas 11. Ang lunch pala natin ay hindi na sa babalik tayo sa accommodation for our lunch and freshen up and then paano tayo. Yes. Right. Ang ating island hopping. Island hopping. Mukhang hindi natin kakayanin, no? Lakas ang alon. Oh! Lumugulong ang alon. Galing. Lakas ang alon. Lakas ng alon. Sorry, hindi natin mapupunan naman Silik Island yan. No? Lakas ng alon. Hindi tayo makadaong. Ano, nakikita yung alon. Pero maganda yung ilalim yun.
ganda ng tubig. Tamlangon. Ano? Tamlangon, yun po siya. Tamlangon. Ang Tamlangon. problema po kasi noon, yung nakaraang buwan, nilagyan nila ng private. Mansaluyan. Mansaluyan. Wala na ako nagpupunta doon. Ito, for say, Just landed in an island called Mansaluyan Island. Dito sa Quezon, Palawan. Napaka, ano naman, deserted. Unspoiled. Ang ganda, oh. Kami lang ang tao dito. So nandito pa rin tayo sa Quezon, Palawan, dito sa napakagandang beach. Marami palang isla na pwede nyo ikutin by island hopping dito sa may Quezon, Palawan. Nasa southern portion na siya ng Palawan. Usually pinupunta nasa norte, El Nido, Coron, pero marami pa palang magandang lugar na pwedeng visit sa Palawan. Ito na itong Quezon. So marami pang isla na pwede natin ikutin. Merong highlang Tapit Road. At sa Quezon, dito nyo rin matatagpuan ng Tabon Cave Complex kung nasaan natakpuan ang butuan ng pinakamatandang Pilipino na tumira din sa isla na to. Andiyan nakapunta rin tayo sa waterfalls. So I'm glad na sinama tayo ng Tourism Promotions Board para makita ang ganda ng Pilipinas na hindi usually napupuntahan. Tulad nito, narito sa Quezon, Palawan. So tara na, bisitahin na ang magandang bayan ng Quezon, Palawan. Ay, ulan na ngayon dito sa Quezon, Palawan. So, yan nakikita niyo umuulan na. Ito naman yung weather dito, ulan araw. Pero hindi masyadong pronounced. Jack of all trades, master of none. Oo nga eh. May mga welcoming committee, mga doggy, tuntua. Mukhang kilala ka niyan Ang saya ng mga dogs. May sugat siya sa likod oh. Sa Double Island with the double dog na wini-welcome tayo na. Sa mga double dog. Ang saya naman ng mga dogs na to. Sugat ng aso. So we just arrived sa Double Island. Pwede umikot doon sa likod? Pwede kayong maglakad, ikot sa likod. We can stay here 20 to 30 minutes. Kaming dog. Nakakaawa naman siya, may sugat siya oh. Uy, happy dog. Parang gutom na gutom. Anong tropa mo?
Saan yung tropa mo? Ano nangyari sa akin, Doggy? Nakakaawa naman. Gutom na gutom siya, oh. May sugat siya sa likod. May sugat siya sa likod. Kawawa naman siguro. Double Island, ang ganda. Saka palm. Mga puno ng palm trees. Mga floating cottage. Kasama natin. Paunawa bago kumuha ng buko. Possibly. Nakasunod. Si Doggy ay kasama nyo. Shells. Yes po, tayo mo. Taday! Ano naman? So dito lang dapat walang kukuha ng shell. Iwan natin siya dito. So yun yung kabilang island. Konektado siya by a sandbar sa gitna. Kaya tawag sa kanya double island. May mga nakatira naman dito sa isla. Ito siguro siya yung mga floating cottages ng araw. Siguro during summer, maraming pumupunta dito. Kasi ngayon medyo November na. So, ano muna. Nakaganyan muna. Ano yung gagawin siguro nila yan? Dito, tatambay sa magandang dagat na to. So, nandito tayo sa tinatawag yun lang Double Island dahil dalawang isla siya na magkakabit. Sa gitna is may sandbar. So, napakaganda pala dito, napakatahimik, napakalinis ang dagat. Although may mga seagrass, hindi naman natin seagrass naman is bahagi ng ecosystem natin. So, hindi natin dapat tanggalin yan. So, maganda yung mga ganitong lugar. Kanina sinalubong tayo ng mabait na aso at tayo ngayon nakikindagad lang natin yung tunog ng alon dito habang nakaupo tayo sa may trunk ng lumang kahoy dito at pinagmamasdan natin ang ganda ng dagat. So, ang ganda pala dito sa Quezon, Palawan, ang dami yung pwedeng puntahan ng mga isla na nasa West Philippine Sea. So, enjoy na natin at in a little while tayo babalik na sa Maynila at mamimiss natin yung mga ginawa natin dito sa Quezon. In the meantime, namin natin ang ganda ng dagat kung saan tayo naroon ngayon. Actually, Tahimik lang lugar. bibigay. Pero may catch. So mamimiss natin itong isla na to na napakaganda. So sarap pala mamasyal dito sa may Quezon, Palawan. Hello, Doggy. How are you? Kawawa naman ikaw. Meron ka sugat. Sige, Doggy. Punta ka dun. Sige na, Doggy. Go there. Sa ating baka. Hello mga kasenyor. Paalis na tayo dito sa may Quezon, Palawan. And we're very happy that finally, nakabalik ulit tayo dito after 15 years. Ang unang trip biyahe natin, mga 2010 pa yon. And this time, nakita ko ang laki na ng improvement, lalo na yung papunta dito. Dati nun talagang ang tagal ng biyahe dahil medyo challenging yung dadaanan mo. Pero today, almost siguro 100% sementado na yung kalsada papunta ng Quezon, Palawan. So, it's about mga 140-150 kilometers from Puerto Princesa.
And then, nakasakay naman tayo sa van na nirent ng Tourism Promotions Board. And we were able to arrive mga 2.5 to 3 hours dito sa May Quezon, Palawan. Ang una nating pinuntahan ay yung parang antique shop na may restaurant at doon tayo kumain ng napakasarap na tanghalian. So, nakatikim tayo ng seafood, syempre. At yung manok na adobo, at saka pinakpit, at iba-iba pa. Ang ganda nung yung restaurant na ito dahil yung collection niya, mga iba-ibang klase, mga antique furniture, mga iba pang mga lugar. So, napakaganda. After noon, after lunch, pumunta na tayo sa tinatawag ng ilang Tabon Cave complex ng National Museum. Dati ang museum dito sa Palawan is matatakpuan sa may poblasyon mismo. Pero maliit lang siya. Ngayon, bagong gawa na pa siya, inilipat na siya na malapit mismo doon sa Tabon Cave. At yung kalsadang papunta is sementado na. Siguro mga 15 minutes bago kayo marating na sa complex. So pagdating natin doon, binripping tayo about the complex itself, na ito is under the National Museum. Merong 4 na malalaking gallery. But ang highlight syempre ng pagpunta ng Tabon Caves ay ang pagpunta sa Tabon Caves itself. So meron lang ginawang boardwalk. It's about 1 kilometer. Maglalakad kayo at akatin nyo ang napakaraming kuweba na very historic kung saan natakpuan ang Manungal Jar, ang Tabon Man, yung mga iba pa pang burial jars at iba pang mga jewelry na mga tao na sinauna na dito lang sa Palawan na makikita. So, we were able to conquer yung very important kuweba ng Tabon kung saan natakpuan yung Tabon Man. Medyo challenging lang siya dahil maraming paakyat at pababa. At kailangan magdala ng flashlight. After nun, inipon naman natin yung mga galleries ng under the National Museum. May 4 na malalaking gallery. It's all about Palawan itself. Yung kanilang flora and fauna. Yung kanilang mga katutubo. But again, the highlight is kung paano na-discover ang Tabon Caves noong mga 1964 by Dr. Pax ng National Museum. So nandun mababasa yung istorya na. Tsaka mayroong mga replika ng Manungal Jar at tsaka ng Tabon. Pagkatapos noon, pumunta naman tayo sa isang napakagandang waterfalls. Papunta doon, mababa kayo sa bridge, sasakay kayo ng boat. Ang pangalan niya Tumandong. So ito na lang yung pangalan, medyo hindi ko na matandaan. So pag punta natin, napaka-majestic na waterfalls. Napakalapad niya, tsaka napakaganda ng tubig. At dito rin sa area nito, matatakpuan yung Pandora's Glamping na pwede nyong daw puntahan. Nasabi sa atin, 2,000 pesos per person. Meron ng malaking tent na pwede na kayo mag-enjoy ng nature pag naando. Okay. Pagkatapos noon, pumunta naman tayo dito kung saan tayo nag-i-stay ngayon. Itong napakagandang paru-paro guest house, paru-paro Bughaw guest house na resort na kung saan nakatikim tayo ng masasarap na pagkain. Ginagamitan ng bluebird ternity, yung napakalaking isda, lechon, at iba-iba pa masasarap. And then we had a very pleasant sleep dahil ganito yung ambience, nakaka-relax talaga. So the next day, lumising tayo ng maaga at inumpisahan na natin ang ating island hopping. May mga islands tayo dapat puntahan, pero kaso medyo malaki ang island. Dapat daw puntahan yung isang Narisik Island yata during summer. But after noon, pinuntahan naman natin another Mansalangan yata. So, kukorek ko na lang ito yung tamang name. So, medyo mali yung pangalan ko. At doon in-enjoy natin dahil napaka-serene, completely deserted, walang tao. At na-enjoy natin talaga yung katahimikan at kalinis ng tubig. Pagkatapos noon, nag-ano naman tayo, punta naman tayo sa isa na namang island. Tawag nila Double Islands. Ito yung dalawang isla na konektado ng sandbar sa gitna. So, inikot natin ang isla at sinamahan tayo napakabait na aso. At in-enjoy natin ang tubig ng islang ito. Pagkatapos noon, bumalik na tayo dito sa ating sa may pantalan mismo ng Quezon at dumaration na tayo dito sa ating tinutuloyan kung saan maglalunch tayo in a while. And then after this, uwi na tayo, balik ng Puerto Princesa at lilipad papunta ng Maynila. So maraming salamat at kami sinamahan nyo sa ating
paglilibot dito sa Quezon, Palawan na isang hidden paradise na masasabi ko. Marami pa raw tayong hindi napunta, marami pang isla, marami pang waterfalls, marami pang mountain peaks na pwede i-cover. So with that, maraming salamat sa pagsama sa atin. Travel while you can. Until